Habang umiinit ang usapin kaugnay sa resolusyong magbabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay nagkakalinawan na sa Senado. Ang draft na resolution ay nagmula sa opisina mismo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Bato, hindi ito opisyal na resolusyon kundi isang working draft. Isinulat umano ito upang ihayag ang kanyang panindigan sa issue na hindi na dapat ituloy ang impeachment trial dahil kapos na sa panahon ang 19th Congress. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang salubin ko. Bagamat hindi pa niya ito isinusumite, posibleng ihain ito sa susunod na linggo, depende sa magiging input ng ibang mambabatas. Kung hindi ngayon, baka next week. Kung natapos na yung mga kuwan nila, mga ini-input nila ng mga magagandang laman, whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Pero gate ni Senate President Chis Escudero, wala pang opisyal na resolusyon sa Senado na naglalayong ibasura ang impeachment case. Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper. Maging sina Senador Joel Villanueva, JV Ejercito, Cynthia Villar at Bongo ay nagsabing hindi sila pamilyar sa anumang resolusyon na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara. Samantala si Senador Amy Marcos naman ay nagsabing may nakita siyang iba't ibang draft resolution na layong humanap ng legal na solusyon. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw sa saligang batas na dapat sundan ng paglilitis ang impeachment. Pero kung wala namang kahihinatnan anya, dapat itong pag-isipang mabuti ng Senado. Tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwedeng magbotohan din. At sabihin, mali yun, we should have the trial. Pebrero 5 ng pagtibayin ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang itinakdang basahin sa Senado ang Articles of Impeachment sa Hunyo 11 matapos itong mausog mula sa Hunyo 2. Mula sa 2 ng Hunyo upang bigyan daan ang legislative agenda ng administrasyon. Confirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Ano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang salubin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide dun sa impeachment case? Kahit walang trial? Kahit hindi na mag-trial? Nakita naman yung rason pinagalagay doon. Basahin nyo yung whereas. Nandun lahat. Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? Meron kong pinagtatanungan, kasamahan, pinakonsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yung iba, merong na namang ibang draft yung iba. Yung iba mga kasama namin, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Bali, ilan pa pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So pag nakita ko tatlong draft yun. Hindi ko lang masabi kung kaninong galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? Una yung akin. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iwas ako kung saan galingan, ha? Pero ilan po so far yung nabigyan nyo na? Ng printed?
na printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, Alam po ni BP Sara na meron kayong ganung draft? hindi. Siguro hindi. Ewan ko lang kung pumutok pa ito ngayon, di ba? Lumabas na yung mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing ngayon sa akin. Hindi siya pakialam dito. Possible send Monday next week ipa-file? Meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Hopefully ngayon sana, kung natapos na yung mga kuha nila, mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Sir, confident po kayo na makakagather kayo ng support sa police? Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihahain niyo sa ano niyo sa floor yung mesa niyo. Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sir, meron po ba mabuti yung ginamit doon ng constitutional provision? Sabi ni Senator Coco kung nabasa niya, parang incorrect yung gawin ng... Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aming legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan yung pigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng sa Second Congreso na about dun sa pinapadismiss po yung impeachment case. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Having said that, the practical side of that is you need 16 to convict. Diba? So in a perfect world, kaya nga may second oath. Kaya nakita nyo lahat ng interview ko during the campaign, diba? Hindi kami pwede mag-comment. Kasi mag-oath kami ulit, that will be fair. Pero hindi mo rin matanggal sa reporters magtatanong, Sir, pro ba kayo o anti sumasagot? Diba? So, yung may nabasa ko isa kanina na resolution na walang loopholes, etc. etc. So that's the elephant in the room, di ba? Na how do you follow the Constitution, both the spirit and the letter? But meron mga ayaw na mag-trial. But there is one difference talaga from the previous impeachment. Kasi sa previous impeachment, di ba, na pag presidente ang pinag-uusapan, ang inaano kasi dyan is a single day more na masyadong yung high crimes or graft and corruption, etc., yung tama sa ating bansa. So walang question na any impeachment meron pinag-uusapan na accountability. Pero iba yung pinag-uusapan kapag presidente yung ini-impeach kasi every single day he or she stays na hindi natatanggal, damage to the country. So no one will talk about it, pero I think nasa mind nung iba yan dito na yung Vice President kasi pwede mong kasuhan sa piskalya, pwede mong kasuhan sa ombudsman. So there are other ways to hold them accountable na walang politika. Dito kasi, makikita nyo sa, ngayon lang ha, kung ilalive nyo, magko-comments dyan, meron neutral, yung parang sundin nyo lang yung batas. Pero madami talaga dyan, gustong makita na trinatry siya. Yung iba naman, gustong ma-absuelto kaagad. That's where the political nature of the impeachment comes in. But that's the elephant in the room. Diba? It would have been totally different case if it's at the start of the term, the middle of the term. Pero the reality is kasi final mo the day na magsa-start yung campaign a few days later. And then ngayon, we only have 2 weeks, tapos June 30, di ba? That's why yung comment ko kahapon, na
hindi mo pwedeng ipagbotohan ang morality. Hindi mo pwedeng pagbotohan ang anong dapat gawin sa Constitution. Nakalagay sa Constitution, malinaw eh. May trial eh. Di ba? Having said that, pwede bang masunod yung minority? Di ba? So kung majority ng senador magsasabing, wala namang 16 votes eh. Kasi siyam, 10, 11 na nagsabi. Maano mo yun. But it doesn't make it right. Sir, nakakuha ba kayo o nabigyan ba kayo ng kopya ng draft? So far sa Facebook at reports niyo pa lang ang nakita ko. I came straight, dumaan na ako sa office, nagpalit lang barong, tapos dala ko lang yung PhilAtom report kay SP kasi kung ano yung mga tatanggalin sa amendment. So wala pa. Sir, pwede ba na mabasura yung sa resolution na? Through resolution, yung impeachment complaint. No, I expected that there will be some legal and political minds at work for both sides na matuloy or matuloy meaning mag-start yung trial at meron din na parang hindi naman makukonvict, itigil na. Who will win, who's talking to who, I cannot tell you because I'm not involved. Pero sir, no one has approached me, no one has showed me anything except for yung discussions kay SP sa schedule. Nagtatanong lang ako sa schedule. Pero as a lawyer, as a veteran lawmaker, kung pwede po ba a mere resolution by the senators, kahit walang impeachment, hindi na-convene yung impeachment court, hindi nag-trial, babalik nga ako dun sa dilemma. Diba? So the dilemma is, you want to follow the Constitution and very clear ang Constitution. Diba? The trial follows forthwith. Walang if and buts dun eh. Diba? Okay. Pero ang tanong nga, if a majority of the senators say that yung trial, wala rin mangyayari because you don't have numbers, sinong masusunod? That's why tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwedeng magbotohan din. At sabihin, mali yun. We should have the trial. Diba? But the good thing about this is that you're allowed one impeachment every year.